Shalom. Shalom po sa inyong lahat. Isang pinagpalang araw sa mga manonood, makikinig or daraan lamang sa aking ibabahagi sa inyo sa araw na ito o sa gabing ito. So kung makita nyo ang caption or ang title na nilagay ko is 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Sa mga nagbabasa ng Biblia ay memorize ito. Open your Bible para malaman nyo kung ano nakalagay. Katulad ng palagi kong sinasabi na let us not be dependent always in Bible app. Let us have our own Bible, yung book mismo. Of course, as Catholic, I am highly recommending the Catholic Bible, of course. Ang Catholic Bible is composed of 73 books. Pero kung magandang balita Biblia ang bibilhin mo na Catholic edition, ang Deuterocanonico ay ipinagitna lamang nila yung printed ng Philippine Bible Society. So, pinagitna nila yung aklat ng Deuterocanonico. Pero kung bibili mismo kayo ng New American Bible or Christian Community Bible, ay makikita nyo doon na talagang yung Deuterocanonical or ang nakapag-aral ng Biblia, alam nila kung ano ibig sabihin ng Deuterocanonical, the second canon or the second list, written in Greek. Kasi ang New Testament, di ba, Matthew hanggang Revelation, all those books are written in Greek. Then, itong Deuterocanon ay nakasulat din ito sa Greek. So, I have already a discussion about that. Bakit ganun? So, tayong mga Katoliko, ang ating Biblia ay 73, while the Protestant Bible are only 66 books. So, kung nag-aaral kayo ng Biblia, malalaman nyo kung bakit ganun na bakit ang Catholic Bible ay 73, then while the Protestant Bible are 66. Ang sabi ng mga Protestante, tayo daw ang nagdagdag. Pero ang katotohanan po niyan, sila po ang nagbawas. As a matter of fact, ang pinakaluma at original na King James Bible na inilimbag noong 1611 ay meron pa raw itong nakalagay na Deuterocanon, but later on ay tinanggal nila ito. So yan. So, dapat natin alam yan kung hindi tayo nag-aaral ng Bible. So, I'm recommending it to you na dapat tayo ng mga Katoliko, may mga parokya tayo na nag-o-offer ng tinatawag na Basic Bible Seminar, level 1 to 3. Kami, ang parokya namin, just yesterday until tomorrow, merong BBS 1. Ibig sabihin, 2 araw na pag-aaral sa basic ng pangunahing pag-aaral patungkol sa Biblia. Hindi pwede na basa lang tayo ng Bible na wala tayong basic knowledge, or else maliligaw tayo. Baka isa rin tayo sa magtatag ng sarili nating sekta at iparehistro ito sa Securities and Exchange Commission. So after ng BBS 1, may BBS 2, then BBS 3, level 3. Ang BBS 3 more on discipleship na yan kasi dami, pangatlong level na yan. Then the higher level, sa amin, sa diocese namin sa Antipolo, ay nag-o-offer ng a lay ministry of the word. Ang lay ministry of the word is more deeper, a study of the scripture from Genesis to Revelation. Ang nangunguna dito sa amin sa diocese ng Antipolo naman ay 2 mag-asawang doktor, si Ate Lete at si Kuya Dudong Limana ng diocese ng Antipolo. Sila yung nangunguna. Then, may bago na rin ngayon sapagkat dito sa Diocese ng Antipolo ay meron na rin mga Catholic faith defenders. So, more on doctrine naman ang pinag-aaralan. Then, sa amin naman, kami, for me and my wife, kami naman ay ang humahawak ng Parish Renewal Experience dito sa aming parokya. So, ang Parish Renewal Experience is hindi lamang ito ang ipifeed niya, kundi pati itong puso mo. For me, personally, ako ay talagang produkto ako ng Parish Renewal Experience or PREX.
without prex, baka siguro until now is baptist pa rin ako. At the same time, ay miyembro ako dati ng pulahan. So because of prex, ay talagang na-revolutionize ng Panginoon yung buhay ko. That is why I am here right now in the Catholic Church. So, introduction pa lang yun. Actually, that is not my topic. Ang topic na isi-share ko sa inyo is about yung sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Sabi doon na wala pang pagsubok na dumating sa sinumang tao, bagkus tapat ang Diyos, hindi niya pahintulutan na tayo subukin beyond na higit sa atin na di natin makakaya. So yan yung sinasabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13. At ito ay parte pa rin ng aking preaching in the wilderness series, sapagkat sabi ko nga sa inyo, wilderness series, sapagkat ang TikTok at this very moment, I know na napakarami po ang nagla-live of different content. So ang mga tao ay ikaw na kung ano yung gusto mong piliin at pakikinggan, ay ikaw makapamimili kung ano yung gusto mong panonoodin. At the same time, tayo na mga tao ay parang nakondisyon na rin doon sa instant. Hindi na tayo parang nagustuhan or nagsikat itong TikTok sapagkat napakarami po siya mga small or short videos na saglit lang matapos makapaano na tayo until such time na hindi mo pala nalaman na napupuyat ka na pala sa kapanonood ng iba't ibang video from around the world. So, ganun kalawak ang naabot ng TikTok. So, sabi ng banal na kasulatan sa sulat ni San Pablo kay Timoteo na time will come, people will choose what they wanted to hear. So, the same way, dito sa TikTok talagang when it comes to the Word of God, ay talagang yung parang ang hirap na magkumbinsi at ang tao ay makinig patungkol sa salita ng Diyos. Okay. So, ang isi-share ko sa inyo is preaching in the wilderness series sapagkat malawak man itong TikTok pero you cannot expect na marami ang makikinig or manunood or magla-like ng isi-share mo. Especially kung patungkol sa Word of God. So, ang pinaka-title ko talaga is Why God Allows Suffering or Temptations, Why There Are Temptations or sufferings in our lives. So, yan yung ang ibabahagi ko sa inyo. So, parang, nakita nyo ba, napansin nyo, parang very, parang, makuha yung mukha ko. Sa magaling mag-psycho na alam nyo na yan. So, ang pagpatungkol sa ganitong mga pagsubok, pagpatungkol sa ganitong mga pagsubok kung pag-uusapan, ang lagi nating tatakbuhan kaagad ay very familiar or very famous passage in the scripture ay ang aklat ni Job, si Job mismo. So, kung babasahin natin si Job, grabe yung naranasan ni Job sa first level of temptations ay talagang sabi ni Job, kung basahin natin Job chapter 1, no? Babasahin natin doon, later nagsabi si Job na God give it, God take it away. But alam nyo ba kung susundan nyo pa, babasahin nyo pa ng medyo mahaba-haba ang kabuang aklat ni Job. Later, alam nyo ba na nagsabi din si Job na I curse the day that I was born. Ako naranasan ko yun dati nung nasa probinsya ako, nasabi ko yan. So of course, I confess it, I ask forgiveness from the Lord about dun sa sinabi ko na yun. Sabi ni Job, nung grabe na yung pagsubok na dumating sa kanyang buhay, I curse the day that I was born. Nung una, sabi niya, God give it, God take it away, praise the Lord. Praise the Lord pa siya. So, grabe kung titingnan natin, wala pa sigurong nakakapantay na sa atin sa mga pagsubok na dinaranas ni Job sa kanyang buhay. So kung babasahin natin, hindi ko na siguro i-detail sa inyo para kayo na lang mag-find out kung ano ba totoo ba yung sinasabi sa aklat ni Job. So basahin nyo doon, grabe yung naranasan ni Job. Grabing namantayan sa mga anak, yung mga hayop niya nawala. Kasi pinagmalaki ng Diyos si Job, ang buhay ni Job sa diablo. Sabi ng diablo, challenge si Lord. Sabi niya, kaya lang naman yan naglilingkod sa iyo si Job, kaya lang naman yan nagpupuri si Job sa iyo, sapagkat pinagpapala mo siya at binibigyan mo dinilagyan mo ng heads of protection ang kanyang buhay at ang kanyang ari-arian. Yan, that is why I usually
I usually pray yung prayer for heads of protection. Yan. So, yan. So inallow ni Lord na masubok. Then, sa unang yugto ng pagsubok ng buhay ni Job, talagang sabi ni Job, God give it, God take it away. Praise the Lord. Then, ang isa pa sa mga tatakbuhan na isang pa sa mga references natin patungkol sa pagsubok ay ang buhay ni Joseph the Dreamer. Di ba? Very sikat ito sapagkat piniplay ito during Holy Week. Isa ito sa mga movie na piniplay during Holy Week na napakaganda din. May background na You Raise Me Up. When I am down, I know my soul so weary. When troubles come. Ano yun? Sino alam yan? Tandaan nyo. So, beriin mo. Nagkwento lang sa mga kapatid niya ng mga panaginip niya. Di ba hinulog sa balon? Muntik pa nga siyang patayin. But sinabi ng isa niyang kapatid, sabi niya, bakit natin patayin? Laman siya ng ating laman, dugo sa ating dugo. Ibininta. So ang decision nila, para ni Ruben, si Ruben yata yun, kung malala yun sa Genesis, aklat ng Genesis, nag-umpisa yun sa Genesis chapter 37, kung hindi ako nagkakamali, hanggang umabot doon ng Genesis chapter 49. Di ba, until nga ibininta sa mga Ismailita, dinala sa Egypt. Try to imagine, pagdating niya sa Egypt, ay ginawa siyang alipin. Then later on, nung naging alipin siya, ay pinagbintangan siyang, pinagnasaan siya ng asawa ng kanyang amo, pero tinanggihan niya. And then, ngayon binaligtad si Jose at sinabi na pinagtangkaan siya na siya ay gagasahain ni Jose. At ang ebidensya niya is yung tunic or yung balabal ni Jose na nakuha ng babae sa kanya. Kaya nakulong si Jose. So try to imagine, nakulong siya, nalipin na, nakulong. Then, doon sa kulungan, later on, dahilan sa may plano ang Diyos sa kanya, Jeremiah 29:11, di ba? Sikat na sikat yan sa mga kapatid nating protestante. Dapat tayo mga Katoliko, alam din natin yan. Jeremiah 29:11, for I know, sa ibang version, ganito ang pagkasabi, for I know all the plans I have in mind for you, plans for peace, plans for a future full of hope for you. It is I, the Lord, who speak. Seek me with all your heart, and I will let you find me. Since may plano ang Diyos sa buhay ni Jose, kahit nakulong si Jose, alam mo, nakulong din yung mga tauhan ng parao. Yung isang wine, basahin na lang doon sa, sa Genesis, from 37. Genesis 37, para hindi naman kayo ma-spoon feed, para ma-challenge din kayo. Saan kayo sinasabi ni brother? Sa Genesis chapter 37 hanggang 45 yung pinakaano niya. Pero mahaba hanggang 49 yan. Then, may mamaya i-share ko sa inyo kung yung napakagandang realization o yung word ni Joseph na nag-stuck sa akin before nung binasa ko yun. Gusto ko i-share din sa inyo. So, nakulong siya. Then, later on, sa kanyang pagkakulong ay may mga nakulong na tauhan ni Parao, isang cupbearer ng para tagatagay ni Parao. Tagatagay. And then may maaring tester din. And then yung isang gumagawa ng tinapay ng Parao. Then, nagkaroon sila ng panaginip at hindi nila maintindihan kung ano yaon. At nga, di ba, pinaliwanag nila yung panaginip nila. Then, ininterpret ni Jose. Then, sabi ni Jose, nung pinalabas sila, kasi nakalabas sila yung dalawa na yun with different dreams, yung isa is na-restore sa pagiging cupbearer, while yung isa ay ibinitay. So, nagkaroon ng katotohanan ang panaginip ang interpretation ni Joseph sa mga server ni Pharaoh, ng Parao, ng Egypt. Then, sinabi ni Joseph na, remember me when times, ialalahanin sa banggitin niyo ako kay Parao. Pero nakalimutan sila. Kailan na siya uli na alaala si Jose? Kailan siya na alaala? Noong panahon na naginip si Parao na hindi ma-interpret ng kanyang mga magician at mga encantador sa
buong Ehipto. Walang maka-interpret. Kung babasahin niyo yan, Genesis chapter 37, downward, walang maka-interpret sa panaginip ng parao. Then, naalaala ng cupbearer that there is someone in the prison cell named Joseph who interpreted our dreams that we told to him. Then, yun nga, dahilan doon pinatawag siya kasi walang encantador na makapag-interpret ng dreams of Pharaoh of Egypt. That is why Joseph the dreamer were called and challenged to interpret the dreams of Pharaoh. So, ang sabi lagi ni Jose na, it is not me, but God who gives the interpretation of dreams. Then, alam naman natin na yung, di ba, yung uhay na mga malulusog, kinain yung mga, yung uhay na payat, 7 uhay na payat, 7 mga uhay na matataba ay kinain ng mga mapapayat na uhay. Then, yung pangalawa is yung mga baka na kinain ng mga payat na baka. Then, wala ang encantador na makapag-interpret. Then, because God give wisdom to Joseph na interpret niya ang dreams, and we know that it is still of God's plan for the lives of Joseph. Na despite sa mga nadaranasan niya sa kanyang buhay, ibinlanggo siya, binulog siya sa balon, ibininda siya sa mga Ismailita, ginawa siyang alipin, akusahan, nakulong, then nakalimutan ng mga kaibigan na natulungan niya. Then later on, nakapag-interpret ng dreams, then he was installed in the kingly service of Pharaoh. Di ba? Halos second right hand na siya ng parao sa Egypt. Di ba? So, hindi ko na-detailed para hindi kayo mag-spoon feed. Basahin nyo, review nyo lang. Very familiar sa atin ang story na ito ni Joseph, Genesis chapter 37, down on the following chapters. Ang ganda. Then later on, nangyari na nga ang panaginip ni Jose na nagkaroon ng katuparan sa buong Ehipto. Nagkaroon ng 7 taong kasaganaan. Then, but after 7 taong kasaganaan, nagkaroon din ng 7 taong tagutom. Until such time na ang kanyang mga kapatid ay walang magawa kundi pumunta sa Egypt para bumili ng kanilang makakain at ng kanilang pamilya. Hindi nila alam na ando na si Joseph. Ando na si Joseph, pinauna ng Panginoon. Yung babasahin niyo yun, ang ganda, grabe, very powerful yung sa Genesis chapter 45. May verse doon na isishare ko sa inyo na nag-struck sa akin. Na grabe, di ba, nung nagkunwari si Joseph, hindi sila kilala, spy sila. No. Sabi niya, okay, maniniwala lang ako na hindi kayo spy, basta dalhin nyo rito yung bunso yung kapatid, yung pinakakapatid ni Jose, si Benjamin. Benjamin ba yun? Mga Rayad? I-check nyo. So, then, nagkabalik sila, nagdala silang pagkain, then, andun pa yung kanilang mga pilak at ang kanilang mga pilak ibinalik sa kanilang mga sako. But, yung mga rasyon na kanilang nabili ay nagkulang. So, wala silang magawa but to return to Egypt. Pero ang sabi nila kay Jacob, yung pinaka-head doon ay hindi siya papayag, hindi siya maniniwala sa amin hanggat hindi namin madala ang aming bunsong kapatid. Yung pinakakapatid talaga ni Jose sa nanay. So, wala silang magawa at maging si Jacob o sa Israel, kundi ang ipadala ang kanyang bunsong anak na si Benjamin. Then, pagdating doon, hindi mapigilan ni Jose ang kanyang damdamin. Then, later on, ay naibunyag niya na siya, si Jose. At ayun yung verse na gusto kong i-share sa inyo na nag-struck sa akin sa Genesis chapter 45. Basahin natin, buksan niyo yung Bible niyo. Do not just rely on the app, but read your Bible. In Genesis chapter 45, verse
Ito. Yung sa verse 1 muna. Joseph could no longer control himself in the presence of all his attendants, so he cried out, "Have everyone withdraw from me." Thus no one else was about when he made himself known to his brothers. But his sobs were so loud that the Egyptian heard him. So the news reached Pharaoh's palace. Sabi niya, pakilala na sa mga kapatid niya sa verse 3, "I am Joseph," he said to his brothers. "Is my father still in good health?" Sabi niya. But his brothers could give him no answer, so dumbfounded were they at him. Sabi ni Joseph sa verse 4, "Come closer to me," he told his brothers. When they had done so, he said, "I am your brother, Joseph, whom you once sold into Egypt." Wow. "I am your brother, you once sold into Egypt." Then ito, pinapalapit niya sa kanya para mayakap niya. Itong verse 5 na nag-struck sa akin, sabi niya, "But now do not be distressed," sabi niya ito. "But now do not be distressed, and do not reproach yourselves for having sold me here." Sabi niya, "It was really for the sake of saving lives that God sent me here ahead of you." So na-realize ni Joseph na bagamat ganun ang nangyari sa kanyang buhay, since na may plano ang Diyos sa kanyang buhay, sinabi niya na pinahintulot ito ng Panginoon at pinauna ako rito para maligtas ang inyong buhay, ang ating buhay. Na-realize natin yon na may mga pagsubok kuminsan sa buhay natin na ito palang mga bagay na ito ay pinahintulot ng Panginoon, pero may very reason behind it. May mga rason sa likod ng mga ito bakit niya pinahintulot ang mga pagsubok na ito sa ating buhay. Di ba? Di ba ma-realize natin later, kaya pala. Meron nga dong sa yung 9/11, meron daw yun na actually sumakit daw yung paa niya na kailangan niya pang bumili ng Band-Aid sa isang store or bumili, kaya na-delay siya sa pag-akyat sa Twin Tower. Yung merong yung galit na galit siya na kwento, narinig ako na galit na galit siya, tinanggal siya sa company niya, tinanggal sa company niya for no reason. Then later on, na itong company niya ay nasunog. So, may mga pagkakataon sa buhay natin na parang ang reaction natin, ang common reaction natin kaagad is magalit or sisihin ang Diyos sa mga bagay na dumarating sa ating buhay. Di ba? Kahit tulad kayo siguro hindi niya hindi niya sinisi ang Diyos, walang nakasulat Siguro very optimistic siya na yung panaginip na kanyang pinanghawakan ay magkaroon ng katotohanan. Then, makita nga natin na later on, nagkaroon nga ng katotohanan itong mga panaginip ni Jose. Diba? Then, kadugdug. So, then ang isa pa, yung journey. Ang isa pa pala, si Jacob. Si Jacob, ilang beses siyang dinaya ni Laban na kanyang binan. Di ba? Yung una niyang, si Raquel yung gusto niyang mapangasawa, pero nilasing siya ni Laban, then, ang ibinigay sa kanya na mapangasawa niya is, una si Leah, yung panganay. Kasi sabi nila, ang tradisyon dito sa amin, kailangan ang panganay yung unang makapag-asawa. Dinaya asa niya ako maging doon sa mga yung sige, sasahuran kita, paglingkuran mo ko another 7 years. 14 years siya nag-serve kay Laban, yung tiyuhin niya. Then, 14 years, dinadaya siya patungkol doon sa sweldo niya, yung hayop. Yung batik-batik, yung walang batik-batik. Palagi niyang binabago yung term. So kapag may batik-batik, ang ginagawa ni
ni Jacob is sa Genesis chapter Genesis chapter 29 up to 30. Yun yung kwento niya. So, ilang beses ang dinaya kapag may batik-batik na mga hayop, ang binabago ni term ni Laban. Ngayon, kapag ang walang batik-batik, ang gagawin ni Jose, kukuha siya ng kahoy na makulay na parang may batik-batik at ilalagay niya sa inuman ng mga hayop. Then, lahat ng mga maipanganak ng mga hayop na iyon ay may batik-batik. So, dumami ng dumami in that 14 years of service of Jacob to his father-in-law ay naging blessing in disguise ito sapagkat dumami ng dumami ang kanyang mga ari-arian. You see, yung pagkaalipin niya sa 7 years, parang ilang araw lang daw sa kanya kasi mahal niya si Raquel. Binigay si Leah. So, 14 years dinaya siya ni Laban. For the first time pa lang, yung sa pag-asawa pa lang, nilasing siya. Then, ang ipinatabi sa kanya si Leah. So, sa Genesis chapter 29 verses chapter 29 hanggang chapter 30 onward. Masahin nyo. You see? So, sa ganong paraan, sa ganong sitwasyon, bagamat dinaya siya, pero ang ibinuti naman sa buhay ni Jacob ay nagkaroon siya ng maraming ari-arian bago siya bumalik sa kanila, sa kanyang mga magulang. Di ba? So, ang kasunod is, na pwede natin siguro ma-reference is yung journey. Yung journey ng mga Israelita from Egypt up to Promised Land, sa Canaan. Egypt, kaya daw itong i-journey o lakbayin ng mga 11 days up to the Promised Land. Pero why kung they roam around the wilderness for 40 years. Bakit? Kasi ang reason pala is andon sa Exodus chapter 13 verses 17 to 18. Basahin natin. Exodus chapter 13 verses 17 to 18. So kung may Bible ka dyan, basahin nyo. Buklat, pabilisan. Exodus chapter 13. Maliit tong kanang Tagalog ko. Nang payagan ng paraon ng mga Israelita, hindi sa daan patungong Pilistia, sila pinaraan ng Diyos, bagaman iyon ang pinakamalapit. Ayaw niyang ang mga Israelita ay masuong agad sa digmaan, baka magbago pa ng isip at tuloy magbalik sa Ehipto. Kaya sila'y pinaligid niya sa ilang patungong dagat na mga tambo. Sila'y handang-handa na sa pakikipaglaban. So, pinaikot-ikot sila kasi kung dinaan sila doon na hindi pa sila nakapaghanda, baka bumalik sila. Bumalik sila sa dating nilang kalalagyan, ang Ehipto, ang pagiging alipin. Di ba? Parang sa school. Hindi pwede na parang sa sundalo. Hindi pwede na isabak ka kagad sa giyera without passing a rigid training. Without passing through a massive training, a rigid training. Kaya nga ang isang sundalong top or mabigat or bigatin is yung dumaan sa napaka-rigid na training. The same with us Christians, the same with us Catholics. Kung minsan kayo dumarating ay yung mga pagsubok sa ating buhay sapagkat inihanda kayo ng Panginoon for a greater things para sa ating buhay. Ang isang estudyante, kung paano kung hindi siya dumaan ng mga pagsubok sa buhay, hindi siya dumaan ng mga examination, ano gagawin niya pagdating sa actual na? Puro lang siya theory. Wala siyang naranasan. Kaya, di ba nakikita niyo yung mga magagaling sa construction? Yung hindi lang puro teorya. Kundi actual mismo nilang natutunan. Di ba? Ganun, mas bibilig ka doon. Merong mga manghihilot, magaling manghilot, without undergoing training sa Tesla. Yung
earlier civilization. Bakit natuto sila ng mga engineering, ng mga irrigation? Di ba yung earlier civilization? Na pag-aralan natin social studies yan? Because yung palagi silang binabaha. Palagi silang dinadaanan, sinasalanta ng mga kalamidad. Natuto sila. Because of that, nakapag-innovate sila ng mga bagay para ma-counter ang mga kalamidad na ito. The same with us sa buhay natin. Kung bakit dumaraan tayo ng mga pagsubok, pagkat the Lord is preparing us for something greater. Amen? Di ba? So, ang kasunod is, pero alam nyo ba meron? May mga pagsubok or may mga nangyayari sa ating buhay na actually are not trials sa ating buhay. Kundi, hindi lahat na pinahintulutan ng Panginoon or trials ito. Naku, bakit na pinahintulutan ako na subukin ng Panginoon? There are times na may mga nangyayari sa ating buhay na actually, it is the consequences of our action. Dito sa Proverbs chapter 19 verse 3, ipinapahamak ng mangmang kanyang sarili at pagkatapos ito ay ibalik ang sisi sa Diyos. Sa Diyos niya ibinabalik ang sisi. Paano nangyari? Halimbawa, inom tayo ng inom. Walang katigil-tigil na inom. Sigarilyo dito, sigarilyo doon. Then later on, nagkasakit tayo. Nilalabag natin yung nature ng ating katawan. Then, nilalabag natin ang nature ng ating katawan, nagkasakit tayo. Ano sabi sa Proverbs 19 verse 3? Sabi dito sa Kawikaan chapter 19 verse 3. Basahin nyo, sundan nyo sa inyong Biblia. Paunahan. Ayan. Okay. Verse 3, pinapahamak ng tao ang kanyang sarili, pagkatapos kay Yahweh, ang bagsak ng sisi. Bakit kung totoong Diyos, bakit ganito? Binaano natin, sisi natin kay Lord. Parang katulad ng kwento na isang barbero at isang nagpapagupit ay nagkukwentuhan. Sabi ng nagpapagupit, hindi na talaga ako naniniwala sa Diyos eh. Atheist na siya. Or baka agnostic. Agnostic lang siguro. Skeptic lang siya. Sabi niya, hindi na ako naniniwala sa Diyos. Sabi ng barbero, bakit? Kasi kung totoong na Diyos, bakit ganito marami mga pangyari sa buhay, mga bagay, pinapahintulutan yung mga tao na nagugutom, nag-aaway-away, giyera, gutom, mga sakuna sa ating kapaligiran. So sabi ng barbero, so bali hindi ka rin, so ako hindi rin. So ibig sabihin ikaw rin, hindi ka rin naniniwala na may barbero. Sabi nung nagpapagupit, bakit hindi? Nagpapagupit nga ako sa iyo, tapos sabihin mo, hindi ako naniniwala sa barbero. Of course, naniniwala ako. Sabi ng barbero. Bakit? Maraming mga tao mahahabang buhok, magugulo ang buhok. Then, siya na mismo nag-conclude sa sarili niya. Kasi ayaw nila magpagupit, ayaw nila lumapit sa barbero. Gusto nila yung ganon. Kasi di ba? Then, yun, may mga bagay, may mga pangyayari sa ating buhay na hindi dahilan sa ito'y pagsubok galing sa Diyos para subukin tayo sa ating pananampalataya or para mapatatag tayo, kundi ito ay mga bagay na nangyayari because the consequence of our own action. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan. Binigyan niya tayo ng kalayaan, di ba? Binigyan niya tayo ng freedom, mayroon tayong free will. Ang isa sa hindi lang talaga mapakialaman ng Diyos sa ating buhay ay yung ating kalayaang pumili. Nalala yung parable of the prodigal son? Di ba, nung humingi isa ng kanyang parte ng ari-arian ng kanyang tatay, ng kanyang mana, ay ibinigay sa kanya ng kanyang tatay. At hinayaan siyang umalis na tumalikod sa kanyang tatay.
Pero nung bumalik siya, tinanggap pa rin siya ng tatay. Kasi yung kalayaan sa pagpili ay hindi sasaklawan ng Diyos. Kaya nga daw, kaya nga itong sa Revelation chapter 3 verse 20, actually memorize ito ng mga kapatid natin sa ibang sekta. Dapat tayong Katoliko, memorize din natin to. Sabi niya, I stand at the door and knock. If anyone hear my voice and open the door, I will come with him and sup with him. And he with me. At alam nyo ba, ang sabi sa mga analysis, ito'y deadlock. Walang doorknob sa labas. Ang pinto daw natin ng ating puso ay isang doorknob na nasa loob lamang yung kanyang doorknob. Nasa loob yung kanyang susian. Na hindi yung tao na sa labas ay hindi maaring puwersahin upang buksan ang pintuan na ito sapagkat ang paraan lamang para mabuksan ay doon sa loob. Ganyan daw po yung ating mga puso, mga kapatid. Dahilan may free will tayo, kumakatok ang Panginoon. Hindi niya tayo pipilitin kung hindi natin siya pagbubuksan. Kumakatok lang siya. He knocked our hearts kung papasukin natin siya. Ang kanta ni Freddie Aguilar, di ba? Meron akong kaibigan, naroon siya kahit saan. Sino nakakalam niyan? Kantayin niyo. Kantayin niyo mamaya. Di ba? I stand at the Revelation chapter 3, Hayag chapter 3 verse 20. Nakatayo daw siya sa pintuan at tumutuktok. At sino mang makarinig sa at pabubuksan siya, ipapasok siya. Hindi niya pipilitin tayo na papasok siya ng persahan, kundi hinahayaan niya tayo na pagbubuksan natin siya ng malaya. Because the Lord is honoring our free will. Okay. Then, ang kasunod, pero alam niyo ba na meron talagang mga legitimate. May mga legitimate talaga nangyari ng mga pagsubok sa ating buhay. Yun na nga, si Job. Then, ito sabi dito sa 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7. Sundan niyo po, buksan niyo po ang inyong Biblia. 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7. Ito, ang ganda nito, ha? Ilan lang to para maano na. Ito sabi niya. 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7. Sa English na lang medyo malaki. Yung maliit yung Tagalog kung ano. Ito maliit. So, dito na lang sa English, my dear brothers and sisters. So, kung may Biblia kayo, buksan niyo po. Okay, so kahit ilan lang yung nanonood, parang magsasalita ako na marami ang nanonood sapagkat ipopost ko ito sa aking Facebook account din sa YouTube ko. Kahit walang nag-view, okay lang. Tuloy lang. Kasi Preaching in the Wilderness series nga eh. So verse 6, in this you rejoice, although now for a little while you may have to suffer through various trials, so that the genuineness of your faith, more precious than gold that is perishable, even though tested by fire, may prove to be for praise, glory, and honor at the revelation of Jesus Christ. So ang ating pananampalataya ay parang ginto raw. Sa mga nakapagpunta sa mga minahan o nakapagtrabaho sa minahan, alam nila kung ano yung proseso ng ginto. Hindi kaagad ginto na katulad ng mabibili natin sa market. It undergoes into the process. Di ba? Imiminahin mo na yan sa mga bundok. Then after ng mina, dudurugin yan. Then after madurog yan, di ba, kinukuhan pa yan dun? Ay parang kinukuhan ng lagyan ng mercury at kinukuhan doon sa tubig. Kaya nga, ang ilog nagiging parang gray. Parang katulad niyan, ang kulay niyan sa likod. Nagiging gray ang ilog. Kaya parang nakakatakot sa mga kalabaw. So, kaya kapunta kami dati sa minahan. Nasa social action ako, nareklamo namin kasi pupunta yung ilog na yun sa dam. So, ilan lamang yung makikinabang doon sa ginto na yun, pero ang daming tao ang mapapahamak. Ang daming ari-arian ang mapapahamak. Ang dami-dami, di ba? Napakadelikado ng mercury. So, pagkatapos na
may doon sa parang sinasala-sala na yun, doon sa may bilao na yun, then may makikita na mga ilang-ilang bato na may mga kulay dilaw, yun yung iipunin, din ipaprocess siya sa apoy. Yung manual pump pa, di ba? Tapos, yung parang, siya, isusunugin yun sa apoy, din matutunaw yung mga dumi at masiprate yung ginto na napakaliit. Natural, kung maraming nakuha na, malaki din ang ginto. Stop that, Chimboy. Stop that. So, yun yung process ng ginto. Grabe, di ba? Titibagin ka sa bundok, then dudurugin, then sasalain, then idadaan sa apoy. Parang ganun daw yung pagsubok sa buhay natin. Dinadaan yung pagsubok na yung dumarating sa ating buhay. Ay, para tayong dinadarang sa apoy. Kapag idarang ka sa apoy, it's not a happy moment. Malungkot ito, masakit ito, mainit ito. So then, kasunod is yung sa James chapter 1 and 2. And then, sa James chapter 1 verse 12 pala. James chapter 1 verse 1 and 2, then verse 12 and 13. Sabi rito, verse 2, consider it all joy, my brothers, when you encounter various trials, for you know that the testing of your faith produces perseverance. And let perseverance be perfect, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Then verse 12 to 13, sabi dito, blessed is the man who perseveres in temptation, for when he has been proved, he will receive the crown of life that he promised to those who love him. No one experiencing temptation should say, I am being tempted by God. For God is not subject to temptation, to evil, and He Himself tempts no one. Pero sabi dito, ang kasunod ni verse 14, rather, each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Kaya nga may sinabi dun sa 1 Timothy chapter 6 verse 10 na ang tao na tutukso lamang dahilan dun sa for the love of money. Dahilan dun sa kanyang malabis sa pagmamahal sa kayamanan, gumagawa siya ng mga bagay na ikipagkakasala niya. Yun yung pagsubok na siya na mismo rin ang may gusto. So, count it all joy, sabi ni St. James, na kapag dumaraan tayo sa mga pagsubok, sapagkat it produces perseverance. Minsan wala na talaga tayong perseverance dahilan sa parang na condition na tayo dun sa instant, sa kasalukuyan. Kahit sa TikTok, mga short videos lang ang ating pinapanood. Ito, simula kanina, dalawa lang yung consistent na naka-open ng screen, naka-touch on screen. Hindi ko alam kung mayroon pang ibang hindi na, si Felix, then si Naning, then Mary Chloe, si Rano, then meron pa isa, so balik. Ayan lang. So kasi, na-condition tayo sa instant. Mabilisan, madali. Kaya na-condition tayo, kaya sa TikTok, very click ang TikTok kasi mas gusto natin mabilis na pagkatapos ng isa na naman na video. Yan. Then, anong gagawin natin when temptation comes? Ano yung gagawin natin? Ang sabi dito sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Ito yung gagawin natin primarily. Sabi dito, verse 7, cast all your worries upon Him because He cares for you. Kapag dumarating tayo sa mga pagsubok, ibigay natin yung mga kabigatan na meron tayo sa Panginoon. Sabi, di ba, sa Matthew 11:28, come to me, all you are heavily laden and are come to me, all you are heavily laden, and I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. Di ba may kanta yan? Cast your burdens upon me, those who are heavily laden,
Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just face the rising sun, and you'll see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll you make feel alright. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For my yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Come to me, and I will give you rest. Yan yung gagawin natin. 1 Peter 5:7, cast all your worries upon Him for He cares for you. Then yung Matthew 11:28, lumapit tayo sa Panginoon. Sa akin, ako ay undergo trial. Dumaraan din ako sa mga pagsubok niya. Especially just recently, kagabi po ay nadisgrasya pa ako. Kaya masakit ganyan malamlam yung mukha ko, di ba? So, alam nyo kapag mga nanay, yung mga nanay, alam na alam. Yan ay, yan. Pag masakit po yung parte ng kaliwa ko, kagabi po ay nadisgrasya po ako doon sa Binangunan, Estridge Village. Napakataas po yun, siguro mga 70 degrees yung yung descending ascending nung lugar na yun. So kasi ang related ng work ko may pasahero ako doon. So nung pagbaba na is yung preno ng motor ko ay hindi kinaya na sa bigat namin siguro is plus yung downhill napakatarik. So hindi kinaya ng preno ng motor, kaya ako tinignan ko yung brake disc, yung disc ng motor sa unahan, sunog yung kulay niya, sunog. So parang sa disin sa kalibete ako. So na ikabig ko siya from kaliwa, then tuloy-tuloy na bumunggo po dun siya sa barrier. Bumunggo po siya sa barrier. Yung barrier na yun ay bangin po yung sa ilalim. So kung walang barrier, maybe I'm not here today, maybe I am not here ngayon nagsishare sa inyo. Grabe sakit tong part dito ng area ng dibdib ko sa kayong likod especially. Kasi di ba hinahawakan ko yung motor, pag bunggo sa barrier ay yung impact nung impact nung pagkabunggo ay since nahawak ko yung madebla, pabalik. So gani, eto ang sakit. Akala ko kagabi hindi ako makatayo. So praise the Lord, walang damage sa mukha, dito lang sa kamay. Then itong part na to masakit lang sa likod. And then nahirap ako yung magyuko. Masakit ang paghiga ako at pagtayo. So, bali, yun yung kung sa akin, sabi ko my mission is not yet over. So, nung nag-x-ray kagabi, napunta kami sa ospital, I praise the Lord na wala akong fracture sa likod. Akala ko talagang, Lord, save me, Lord. Akala ko dati kagabi may fracture ako sa likod. Yung mga ribs ko, akala ko may tama. Then, salamat ako yung kasama ko is, yung pasahero ko is, lamog lamang dito sa tuhod. Pero natural, of course, ay sagutin namin yun. Kami yung sa hospitalization, yan, of course. Hindi naman kami mayaman. So, hindi ko ng insurance na
ay kuha ng insurance, isagot ng insurance, pero yung days na wala kang trabaho, wala. Ang ano lang, kung ano yung reimbursable lang. Kung ano lang yung pwedeng i-reimburse. Yun lang. Pero alam niyo ba na hindi, kung minsan yung nangyari na yun, pinapauwi na ako sa awa ko actually. Pero natokso pa ako. Yun yung sinasabi sa 1 Timothy 6:10, natokso pa ako. Biyahe pa. So, anong nangyari? Yun ang nangyari. Kung wala yung barrier na yun, grabe. So, yun yung sinasabi na, I still thank the Lord. Despite sometimes na kuminsan ay sa katigasan na ating ulo, napapahamak tayo dahilan sa hindi tayo nakikinig. Kung nakinig sana ako sa asawa ko, umuwi na ako, hindi sana ako nadisgrasya. Pero nakatukso ako dun sa amount ng pamasahe. 10BS po yung ano ko transport under sa 10BS yung ano ko, trabaho ko. So napahamak ako. So yung mga kapatid, there are sakit kapag mag-ubo. There are times na may mga dumarating sa ating buhay na hindi dahilan sa sinusubukan o pinapahintulot ng Panginoon na subukan tayo. But it is because the consequences of our action, kagagawan natin. Kaya nga, kinakatok tayo ng Panginoon, tinatawagan tayo ng Panginoon sometimes na kinakailangan na natin nalimunin kung sino yung tumatawag sa atin. So, maybe that is by now ang isi-share ko sa inyo. So, shalom. Kaya that is why kung mga nanay kayo ay habang nagsishare ako kanina, or sino man sa inyo na aware, makikita nyo medyo malamlam yung mukha ko sapagkat kagabi lang po ako na-disgrasya. So, kung wala yung barrier, hindi ko alam kung saan nila kami hanapin dun sa baba. Napakalalim po yun sa part ng East Ridge. Kaya kapag pumunta kayo dun, mga taga dito sa Rizal, or taga Pasig, or whatever area dito sa Metro Manila, kasi sigurado na maraming pupunta dun sa inyo, make sure to check your brakes several times. Then kapag pababa, kapag mabigat yung pasahero nyo, sa tingin nyo na hindi pwede basta-basta na mas mainam na yung pasahero na lang ay mga sa 4 wheels na lang sumakay. Ang hirap kasi marami na po ng disgrasya doon, mga 4 wheels, then mga motorcycle na yung pinaka-race daw ay yung 4 sila sumakay sa motor. Natural 4, mabigat yun. So lahat daw nakatalon daw yung isa, pero later on namatay din. So 4 sila namatay. Dahilan sila napakalalim na bangin yun. So yan lang siguro paalala ko rin kapag pumunta kayo sa lugar na or sa mga lugar man ng mga matataas, let us make sure several times yung ating mga preno, ang ating mga sasakyan. So that is by now. Shalom and may God bless us all sa gabing ito. Thank you sa mga nag-share at saka nag-share, nag-likes at saka mga nag-comment kay Chloe. Ganda. And then sa lahat na nanood ng consistent from the beginning up to the end. May God bless you all mga kapatid. Shalom.